kwento at babala. Kung kayo po ay isang Katoliko, dapat po ninyong malaman na may maraming mahalagang biyaya ang Diyos para sa inyo na wala sa ibang denominasyon. Ang mga biyaya na ito ay may malawak na kaugnayan sa ating kaligtasan. Ang mga biyaya na ito na ating tinanggap, ay ang nagpapatunay na tayo ay naging kabilang sa tunay na simbahan ng Panginoon. Kaya, sama-sama nating tuklasin kung ano-ano ang mga biyaya na binigay ng Diyos para sa kanyang tatag na simbahan lamang. Ang biyaya ng Diyos ay naging posible dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Lahat tayo ay nagkukulang sa ating mga pagsisikap na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Kaya hindi tayo nagiging karapat-dapat o nagtatamo ng kaloob na biyaya. Sa halip, ang biyaya ay ibinibigay ng libre ng Ama sa langit na walang iba kundi ang kanyang bugtong anak. Kaya posibleng makatanggap tayo ng saganang pagpapala. Kapag nagsisikap kang palakasin ang ating pananampalataya kay Hesukristo, makikita natin ang napakaraming halimbawa ng kanyang biyaya. Ngunit iba po ang biyaya ng Panginoon para sa kanyang simbahan, na hindi natin makikita sa ibang relihiyon. Ang Katolikong relihiyon, ay mayroong maraming mga natatanging aspeto, na maaaring ituring na mga mahalagang biyaya, na wala sa ibang denominasyon. Maliban sa mga sakramento, may tatlong mahalagang biyaya na matatanggap mula sa Diyos sa pagiging Katoliko. Ang biyaya na ito ay mahalaga lalo na sa mga Katolikong matitino ang paniniwala, at may debosyon sa kanilang pagiging kaanib ng inang simbahan. Ayon sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, ang simbahang ito, ay ang may pinakamahaba, at mayamang kasaysayan, na siyang pinanggalingan ng mga banal na Kristiyano, mula pa sa pagtatag nito sa Jerusalem, hanggang sa kasalukuyan. Matapos nawala ang mga apostol ni Kristo, ang Katoliko ay hindi huminto sa kanyang pangangaral. At walang nakakapigil sa kanyang paglago, hanggang sa buong mundo, kahit pa dinanas nito ang matinding pang-uusig. Sa kanyang pangangaral, ay gamit ang mga oral na tradisyon, o mga turo mula sa mga apostol sa pamamagitan ng bibig lamang. Sa pangalawang sulat ng Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Ito ang sinabi. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo, sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Kaya, sa loob ng 4 na siglo, ang simbahang Katoliko, ay nangangaral na walang dalang Biblia. Hanggang sa panahon na dumating ang mahalagang biyaya mula sa Diyos para sa mga Katoliko. Noong ika-405 na taon, ang simbahang Katoliko ay nagkaroon ng isang banal na biyaya na tinawag na Biblia o kasulatan. Sa pamamagitan ni San Jeronimo, na siyang gumawa sa pagbuo ng mga aklat upang gawing banal na basahin ng Iglesia Katolika, na pinangalanan na Biblia. Ang biyaya na ito, ay hindi nakatakda para sa itinatag na mga bagong relihiyon. Ang ibig sabihin, ang Biblia ay hindi ginawa upang maging gabay ng pangangaral ng ibang mga relihiyon sa labas ng simbahang Katoliko. Ang biyaya na ito ay regalo ng Diyos para sa kanyang simbahan lamang, upang ito ay magkakaroon ng malawak na pundasyon ng kaalaman at inspirasyon ng paniniwala sa kanya. At walang ibang autorisadong gumamit nito kundi ang Iglesia Katolika lamang, dahil ito ay isang produkto at pag-aari lamang ng inang simbahan. Ang Biblia ay isang biyaya, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng koneksyon sa simbahang Katoliko, mula sa nauunang mga Kristiyano, at isang patuloy na gabay sa kasalukuyan. Noong lumabas si Martin Luther sa Katoliko, hindi na po siya gumawa ng kanyang sariling Biblia. Bagkus, kumuha siya ng mga talata, upang gawing patunay na umano'y hindi na kailangan na umanib sa simbahang Katoliko, upang maligtas. Sa dahilan na si Kristo na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na nakasulat sa aklat ng Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Kaya hanggang ngayon, ang bawat bagong relihiyon na itinatag ng tao, ay literal na nakikigamit lamang sa biyaya ng mga Katoliko. Sila po ay nakikibasa lamang, sa aklat na pinaghirapan ng simbahang Katoliko, sa loob ng maraming taon.
At ang nakakadismaya pa, ginamit nila ang Biblia upang alipustahin ang pangangaral ng Katoliko, na subok na sa mahabang panahon, at sabihin sa Katoliko na tayo ay mga masasamang impluwensya. Gayunpaman, para sa isang Katoliko, isa sa mahalagang biyaya na kanyang natanggap, ay ang pagkasalamuha sa mundo ng mga banal, o Communion of Saints. Ang pagiging banal, ay itinuturing na isang mahalagang biyaya ng Diyos sa kanyang iglesia, hindi lamang para sa mga iilang tao, kundi para sa lahat ng mga nagnanais na mabilang sa pagiging banal na Kristiyano. Ang biyaya ng pagiging santo, ay hindi lamang isang tradisyon ng simbahan, kundi ito ay nakabatay mismo sa Biblia. At may mga halimbawa sa Biblia, ng mga taong itinuturing na banal, gaya ni Clemente na binanggit ni Apostol Pablo. Ayon sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 3, ito ang kanyang sinabi. Sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nang asa aklat ng buhay. Ang biyaya ng ito, ay may malawak na kasaysayan sa totoong buhay ng mga Kristiyano na nag-aalay ng kabutihan sa simbahan. Ang pagkilala sa mga santo, ay naging tradisyon na ng simbahan na nagsimula sa unang mga siglo ng Kristyanismo. Ang pagsamba sa mga santo, ay itinuturing na hindi biblical ng ilang mga relihiyon. At ang simbahang Katoliko ay nagtuturo, na ang pagsamba, ay dapat lamang sa iisang Diyos. Ngunit ang pagbibigay galang sa mga santo, ay isang pagpapahayag ng pasasalamat, at pagtulad sa kanilang mga kabutihan. Ang mga pananaw na ito, ay nakasalalay sa kung paano binibigyang kahulugan ng simbahang Katoliko, ang mga talata sa Biblia. At ang mga tradisyon ng kanilang namamana, mula pa sa nauunang mga apostol. Ang biyaya ng pagkilala sa mga banal, ay hindi magagawa ng mga simbahang huwad, dahil kahit ang kanilang tagapagtatag, ay kailanman hindi nila mapatunayan na ito ay nagiging banal. Ngunit, ang tagapagtatag ng simbahang Iglesia Katolika, ay Biblia mismo ang nagpapatunay, na siya ay bumalik na sa kanyang kaharian sa langit. At narito ang isang mahalagang biyaya na galing mismo sa Panginoon, para sa mga Katoliko, na kailanman ay hindi maaring tanggapin sa ibang relihiyon. Sa aklat ng Juan Kapitulo 19 versikulo 26-27, ito ang kagustuhan ng Panginoong Hesus. Pagkakita nga ni Hesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito, ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito, ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sa makatuwid, ang biyaya na ibinigay ni Kristo para sa kanyang simbahan, ay ang pagkilala at respetuhin ang kanyang minamahal na ina. At hindi po natin maaring suwain ang Panginoon sa kanyang plano, na tulad niya, ang Inang Maria ay tanggapin rin natin bilang ina. Malinaw, na ang unang Katoliko na tumanggap sa mahal na ina ng Panginoong Hesus, ay walang iba kundi si Apostol Juan na kanyang iniibig. At ito ang katunayan, na ang mga apostol ay mga Katoliko, at sila ang nagturo sa atin upang tanggapin ang mahal na ina ng Panginoong Hesus. Kung inaalagaan natin ang mga biyaya na mga bagay mula sa Panginoon, katulad ng Biblia, ano pa kaya kung ang kanyang sariling ina, na gusto niyang respetuhin ang kanyang simbahan? Upang tulad ni Apostol Juan, na tumanggap ni Maria, na kanyang sariling ina, ayon sa kagustuhan ni Kristo. Ibig sabihin, na ang pagtanggap natin sa Inang Maria, ay bagay na ikinaliligaya ng Panginoong Hesus. Napakamahalagang biyaya para sa mga Katoliko, ang pahintulot ng Panginoong Hesus, na kilalanin natin bilang ating spiritual na ina, ang kanyang ina. Halos lahat ng mga relihiyon sa mundo ay naniniwala na si Maria, ay ang ina na Panginoong Hesus sa kanyang katawang tao. Dapat nating tandaan, na ang lahat ng pagpili ng Diyos ay perpekto. Pinili ng Diyos na dalhin ang kaligtasan sa mundong ito sa pamamagitan ni Maria. Pinagpala siya sa isang natatanging paraan. Sa katunayan, sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 28, siya ay binati ng anghel, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos." Si Maria ay pinupuri ng anghel bilang, puno ng grasya, na nangangahulugang siya ay walang kasalanan,
dahil ang isang tao na puno na ng grasya ay wala ng lugar pa ang kasalanan para sa kanya. Pinapuri siya ng Ama, at hindi napabilang sa batas ng kasalanan, upang siya ay ganap na magsilang sa anak ng Diyos. Lahat ng mayroon si Maria, ay isang biyaya at isang regalo ng Diyos, bilang ina ng simbahan na itinatag ng kanyang anak. Si Maria ay isa lamang tulad natin na ordinaryong tao, ngunit sino po ba tayo na hadlangan ng Diyos sa kanyang pagpili ni Maria, bilang bahagi ng kanyang plano, upang dalhin ang kaligtasan sa mundo? Si Inang Maria ay napakamahalagang biyaya mula sa Diyos para sa bawat Katoliko, upang magkaroon ng spiritual na ina. Napakaraming tao ang hindi nakakaunawa sa ating debosyon kay Maria at sila ay nalilito. Akala nila na tayo ay sumasamba kay Maria bilang isang Diyos. Ngunit ang totoo, alam ng mga Katoliko na si Maria ay walang utos. Bagkus siya ay sumusunod din lang sa utos ng Panginoon. At natural lamang na ang Katoliko ay magbibigay ng mataas na respeto sa Inang Maria, dahil siya lamang ang nag-iisang ina ng ating Panginoon. Ngunit para sa mga Protestante, walang kwenta ang papel ng Inang Maria. Dahil siya ay ginamit lang umano ng Diyos upang isilang ang kanyang anak. Ang pangungutya nila na ito sa ina ng Panginoon ay isang tanda ng mga huwad na pangangaral. Dahil hindi nila binigyan ng halaga ang pag-aalaga ni Maria kay Jesus, na nagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig, sa kanyang anak at sa kanyang kapwa. Mahalagang tandaan na ang buhay ni Maria ay hindi naging madali. Naranasan niya ang mga pagsubok, paghihirap, at pagdurusa, kaya itinuturing na isang malaking biyaya, na natanggap para sa isang Katoliko, ang kanyang pagiging ina ng simbahan, at taos-pusong nagpapasalamat, sa pagkakaroon ng Inang Maria, na siyang aaruga sa Panginoon, mula sa kanyang pagsilang, hanggang sa kanyang paglaki sa loob ng 27 taon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.